Actually po, kung babalik at kung nabuksan na po ninyo yung mga binigay po nating kit, andyan po naman lahat ng diniscuss about the three elements and how to start core in our local councils. And isa po sa mga, actually ito pong share before we proceed dun sa three elements. Ito po yung binanggit ko kanina nung nag-share po tayo with Sian. Kasi ito po ay shinare po niya sa lahat ng mga uh, nag-attend po nung last training. Ang tinanong niya, ano po ang kalagayan ng core sa ating mga area, local council, assembly, and jurisdiction. And kita po, kita nyo sa mga statement, alin po kaya? Marami po, actually, sinare ko po ito sa mga district deputies ng Luzon North. And marami po sa kanila, more than half, ang sagot po nila ay number 8. Not sure where to go from here. And kaya po talaga nag-request po kami ng mga ganitong startup guide para po mag-guide at i-guide ang ating mga district deputies, i-guide ang ating mga council leaders or fraternal leaders, and syempre i-guide ang ating pong EFF, state EFF team. Kasi po kung babasahin din po natin itong reference guide, may binabanggit po diyang long-term and short-term goal ng EFF. Doon pa lang po sa una, short-term, simple lang. To consistently and frequently bring men together to center their lives and friendship on Christ through intentional times of prayer and formation. And begin building a fraternal culture of faith, prayer, accompaniment, and accountability. Ilang beses pong binabanggit po ni Sian, di ba, yung about sa culture of faith. And tayo po, napakasimple din ang goal na binibigay po ng core. Pero sabi po nga niya, di ba, gaano katagal, unti-unti, mahabang panahon ang kakailanganin para po talaga yung culture ng formation ay maging, kumbaga parang maging imahe ng Knights of Columbus. At yun po yung sinasaad dun sa long-term goal ng core. Ang sabi niya, long-term goal, for Knights of Columbus to provide every Catholic man in the parish with ongoing opportunities to encounter Jesus Christ, grow in his faith, strengthen his prayer life, and transform his friendship. So ang long-term goal, hindi po nakafocus nga sa Knights of Columbus lang, kundi tayo po ang maging sentro ng formation pagdating po sa mga kalalakihang Katoliko. So napakaganda po ng dream. Pero alam po nating matagal. Pero yung tagal, hindi natin maiintay kung hindi po natin sisimulan sa ngayon. So ang second long-term goal po niya is to strengthen brotherhood where men are comfortable and willing to sharpen and accompany each other in the pursuit of holiness. And this is the main reason kung bakit bakit nga hindi in-involve pa yung ating mga asawa sa core. Kasi nga, as explained din po ni Sean kanina, yung comfort na magbahagi, hindi po ba? Mag-share sa limang pagkakataon ay mas magaan magbahagi kapag kapwa lalaki, walang asawa, di ba ba? So minsan kasi mag-ano po tayo sa mga sharing po natin, mas nagiging masaya. Di ba po? In the naughty sides of brotherhood, fraternity, hindi po natin magagawa yun kapag yes po, di po ba? Pero kung babasahin naman po natin ang ating faith, ang ating program sa faith, andyan po ang ating mga program directors, ay mga faith directors, marami po tayong ino-offer na program na kasama po ang ating mga may bahay. For example, pagdating sa formation, we have a program like Family Fully Alive. Alam po ba niyo yung program ng Knights of Columbus na yon? Have you heard po? Family Fully Alive. It is a program under the family category, pero ang kanyang goal is to provide faith formation for the whole family, including your wife,
your children. So it's a magandang program siya. Family Fully Alive, i-encourage ang family to sit down in a table, then magkakaroon po ng mga sharing about Bible verses, prayer, formation, whole family. That's a Family Fully Alive na program po ng Knights of Columbus. So marami po tayong ino-offer. And actually, kung titingnan po nyo, lahat ng programs po natin involve ang family. Di po ba? Lahat ng program natin from the faith, life, ganun lahat, kasama ang family. Di po ba? Faith, family, lahat, community, kahit iba-iba pong kategorya yan, pero lahat po ng program niyan, kasama po ang pamilya. And itong core ay ininaga at binuo po talaga para po sa mga kalalakihan. Now, moving forward po dun sa 3 elements of core, as explained po ng ating ni Brother Robert, prayer, formation, and fraternity. So, clear naman po kung ano po yung definition po ng tatlo. Pero, in-emphasize din po niya yung binanggit ko po kahapon na walang particular curriculum, walang syllabus, walang format. Hindi po sinasabi ng core na dapat, since formation program po ito or initiative, hindi dapat na 1 oras ka sa formation, 10 minutes ka sa prayer, 10 minutes ka sa fraternity. Hindi po. Hindi rin po pinagbabawal kung ano ang pwedeng gawin. In fact, alam niyo po ba, sinare ko po ito sa Luzon North. Kasi ito pong aming ginagawang sa Luzon North ay nabasa na rin po at nakita po ng aming chaplain, state chaplain, and even si Monsignor Pepe. Sabi ni Bishop, nung binasa po niya yung binigay ng Supreme, okay ako sa program pero tanggalin mo tong part na to. Kasi may mga program na sinasuggest ang Supreme na hindi, kumbaga sa atin is hindi applicable. For example, alam mo ba sa program ng Supreme, under fraternity, ay meron po silang suggestion, cigarette party. Totoo po yun. Siga, di ba? Yeah. That's a party. Opo. Yeah. Iyan po ay part ng, pero nakita ni Bishop Dennis ng aming chaplain, sabi niya, tanggalin mo na yung part na to. So, ina-adjust po natin. Kasi again, the Supreme ay nagpo-provide sa atin ng mga materials, pero pwede po natin i-adjust based po dun sa... Yeah, actually, a good share. Alam niyo po, nung nag-share kami saan yung huli po nating sharing? Bataan. Nag-form kami po gumawa kami ng program. Sabi ko po, ano po ba ang gusto nyong fraternity? Sabi nila, beer. Alak. Actually, sa Mindanao, nag-iikot kami. Pwede ba yung sa fraternity side, hindi naman kami mahilig sa kape. Pwede ba tanduay na lang? Yeah, pwede. Actually, pwede po. Pwede. Pero, ang babaguhin po ng core ay bibigyan po natin ng kwenta ng purpose yung tanduay. Ibig sabihin, di ba, hindi na score, it's liquor na. Pero, ibig sabihin, kasi di po ba, liquor. Oo. Pero, kailangan, since, di ba, meron po tayong prayer, formation, and fraternity, kailangan hindi pwedeng umupo tayo doon na wala tayong ibang gagawin kung di pag-usapan ng buhay ng may buhay. Pag umupo tayo na may tanduay, or dahil nga tayo ay formation, San Miguel, ang nakalagay po sa gitna, beer. At least santo. Pero po, teka, parang ganon. Bago po natin hawakan ang mga baso ninyo, simulan muna po natin ito sa panalangin. Yun po sinasabi natin kasi doon tayo sanay. So at least, tayo po ay medyo, siguro, may control na kasi dinasalan muna po natin yung tanduay. Opo.
At kailangan magtira. Opo, di ba? Kanina nananahimik kayo, pinag-usapang Tanduay, bigla po tayong nabuhay. Hindi, ang ibig ko sabihin, pwede po nating i-adapt, i-adjust, pero again, tayo po ay mga formators, evangelists. So kung sasabihin po natin, payagan natin yung Tanduay ang nasa harapan, alam po natin na may limitasyon po iyon. So wag po mangyayari na formation, pagkatapos po ng formation, pag-ewang-gewang din po tayo pa uwi, hindi po magiging maganda ang dating. Hindi po talaga. So, may control. Again, kaya po sabi nga, di ba, hindi po natin pinapalitan, pero binabago po natin yung kultura. Binabago natin ang kultura. Hindi po sinasabing mag-inuman tayo at mag-core. Hindi po. Kundi pwede po natin gamitin yung isang shot, para po mas ganahan mag-share. Parang ganon. Iyon po yung ating control doon po sa ganong programa. Correct me if I'm wrong, no? Kasi the key here is to build a culture founded on core. Kanina napansin ko lang sa last speaker, maganda yung kanyang topic about getting the right balance. Opo. And I take cognizance of three important elements. Yung keep it simple, be consistent, and choose your men. Yes And po. now we're saying, pwede natin integrate yung Tanduay. Why not eliminate na lang Tanduay para wala na tayong control? Di ba? Yeah. I mean, you're opening a floodgate of potential problem. As coordinators, tanggalin mo na yung Tanduay. Wala nang Tanduay, wala nang na. Yeah, actually po, yun naman po inopen po naman natin. Talagang ang ibig ko lang pong sabihin naman na wala po tayong nililimitahan po dito. And then tama, make it simple. Actually, sa amin, though ito po ay na-open lang nung council na, at sabi ko nga kung makikita nyo po yung ibinahagi ko doon sa Columbia, binanggit ko po yung particular na part na yan, na ang pinaka-hate ko po sa Knights of Columbus is yung identity natin na pag sinabing Knights of Columbus, ayan, particular po binanggit yan. Pero sabi ko nga po, mahirap din po naman na, and again, it's a long process na i-eliminate, sabihin po natin, maging po tayo, sabihin natin na kagad na pag nag-core ka, tigilan mo yan. Yes, sir. Opo. That's where I'm leading eh. Yes po. Yung keeping it simple is a function of leadership. Kapag inalaw natin sa leadership yan na pwede, then we're sending the wrong signal. Na pwede yan all throughout hanggang sa baba. Opo. Pero again, sabi ko nga po, ito again, mag-a-adjust po tayo. Pero kung titinan nyo nga po ito, nandito. Actually, nandyan rin po yan yung beer. Andito rin po yan sa startup as part ng suggestion ng fraternity. Pero tama po si brother and maganda po na makonsider po natin yan. Kung nagde-develop tayo ng bagong kultura, why not nga? Hindi po ba? Tanggalin totally itong gantong kultura. So, yan po ay tayo nga, kaya nga tayo ngayon ay bumubuo ng isang Philippine EFF team na kung saan hindi lang po isang jurisdiction yung binabago natin ng kultura, kundi kultura ng buong Philippine jurisdiction. So baka nga po, kasi alam mo kami po sa Luzon North ay may bad experience tungkol sa ganyan. Totoo po, sobrang bad. Alam po ng ating State Supreme Director and aming LD yan, na meron kaming isang parish na kinausap namin ang parish priest na, Father, tatayo na po natin ang Knights of Columbus sa parish po natin. Ang sagot ni Father from the Diocese of Malolos, ay hindi pwede. Ayaw kong itayo ang Knights of Columbus sa parish namin dahil hindi manginginom ang mga talaga lugar namin. Yeah. Kaya sabi ko, kaya po yung part. Actually, kilala po si Father Dennis Espejo po yan ng district pa po ng aming state deputy. So, what we did, isang taong proseso. So, parang isang taong proseso na mula sa pangit na impresyon na manginginom, ginawa nung mga brother knights,
every Sunday, punong-puno ang harapan ng simbahan ng mga Knights of Columbus. Sisimba. Then kalagitnaan po ng taon, sabi po ni Father, di ba ikaw yung leader ng Knights? Sumama ka sa akin. Sabi kay Didi. Didi po yun. Pero Didi, taga-ibang lugar, pero pumunta po doon. Sabi kay Brother Cesar, sabi niya, o ganito, sige, bigyan ko kayo ng opportunity. Hindi pa yes. Oo. Ang kumbinsihin nyo, yung PPC. The Parish Pastoral Council. Kasi even, kaya pala hindi pumapayag si Father, dahil sinabi ng PPC, Father, wait, huwag niyo pong itayo ang Knights dito. Baka po nahawa ang community. Well, again, tama po ang sinabi ni Brother. Kaya nga po siguro, hindi yung point kung bakit sabi ni Bishop, bakit may sigar dyan? Tanggalin natin ang sigar dyan. Kaya nga, lumabas na question yung paglilibot namin, pwede ba yung ano, kasi nabasa rin nila dito. Yes. May beer kasi. Opo. Actually, yun po ang sagot. Nandito po kasi ang sa reference guide natin. Ngayon, Yung sinagot naman namin doon, hindi natin isali. Maybe after, bahala kayo. opo. After, but during the, muna ng uniform, Oo. baka in terms of formation na, medyo may tama na, iba-iba na yung topic na, Opo. Kaya nga po actually, pinoproblema namin yan pag nag-share na po kami sa Mountain Province. Kasi pampainit po nila yan very core. Yun po. Well, ganda, ito po yung ganda po ng ating discussion ngayon. Kasi tayo po nag-aayos. Again, yung part ng, actually, di ko alam kung shop yung beer, pero ang pinatanggal lang niya kasi sa akin is the cigar. Siguro kung nakita niya bigla yung, or baka naman kasi si Bishop din is okay sa kanya yung beer. Kaya po hindi niya isinama ang beer. Pero again, pwede po tayo mag-propose, no? So, actually, ngayon kakat ko muna po yung part ng discussion. Monsi? Okay na po. Proceed. Okay na po. Okay. So, ito po yung key elements. Again, dito po sa aming nilagay. Tinanggal po namin dito yung sinasuggest ng Supreme. Pero ito po is simple elements, mga may sample po dito na pwede po nating gamitin or pwede nating i-adjust sa program, include sa program natin. For example, under prayer, meron po pwedeng, binanggit kanina, pwedeng rosary, pwedeng simple yung consecration to the Holy Family, or mag-Holy Hour po tayo, Lectio Divina, prayer, yan po ay kahit ano pong prayer. Kahit simple yung prayer po natin, prayer kay Blessed McGivney, yun po yung prayer, yun po yung element ng prayer. Then pagdating po sa formation, ito po yung aming ine-emphasize. Wala po itong, again, sabi po ni Sian, di ba, walang curriculum, walang limit, pero ang limit ay kung ano ang pangangailangan ng council, ng community. So ako, halimbawa, in-example ko po, nung last time, again, bukod po dun sa, nung nag-talk po tayo, ano lang po kami, sabi ko po sa mga brother, simple lang, sabay-sabay tayo mag-sign of the cross. Pero makikita nyo, habang nagsa-sign of the cross ang kalagitnaan, mali ang kailang sign of the cross. Di po ba? So, nagsimula kami doon. So, yung topic namin sa formation, simple lang, sign of the cross. So, meron pa pong isang halimbawa, ito po yung nakakalungkot na aspeto. Alam naman po natin, third degree. Sa third degree, maghapon tayo nagpo-formation, tayo mga formator, tapos pagdating po ng kanilang conferring officer, pag tinanong, ilan ang 10 commandments? Hindi ba? O sabihin, 10. O kaya, pag sinabi na okay sa 10, ano ang una sa 10 commandments? Ang sagot, I'm sorry. Di ba? Hindi po alam. Kaya po sabi ko po, nag-open ako ng idea sa isang council, simulan ng core. Anong topic? First week or first month, discuss po ang una sa 10 utos. So, ibig sabihin, matapos po yung core, 30 minutes core, 90 minutes core, sigurado po kayo na bago lumabas yung mga members or yung ating mga kasamahan, alam po nilang unang utos, una sa 10. Ibig sabihin, natapos yung meeting na yon, yung core na yon, meron silang natandaan. Ngayon, kung
matagal, sige, gawin po natin. Yung 10, bawat buwan, isa. 10 buwan. 1 taon. Kasi yung the last, yung 2 rates, i-discuss na rin natin. So, 12 months. 12 months, pwede po ba yun? Pwede po yun. Bakit? At least, natapos ang 1 taon, nag-core tayo, makakasiguro po kayo na sa loob ng 1 taon, natandaan at malalaman po nila yung 10 utos. Kung tayo ay walang ginawa, matatapos ang 1 taon, 2 taon, wala po silang madadagdag sa 10 utos. So, ganun pong mga simple formation. Ito pa po, mga district deputy, natanong po kanina. Kasi po, last organizational meeting of district deputies ng Luzon North, in-implement namin actual, nag-core po kami. Part ng organizational meeting is actual simulation ng core. Alam niyo po ba kung sino in-invite namin at speaker? Si Monsi. At alam mo po niyo kanyang diniscuss? Masonry. Pinasok po namin yung topic about masonry sa discussion ng core. Bakit pinili ko po or ba't pinili namin na gawin inang topic for the organizational meeting ng mga district deputies? Kasi po gaya po ni brother sa likuran, tanong po lahat ng district deputies po ng Luzon North. So what we did, nag-core simulation po kami, ginawa namin ng core sa organizational meeting ng district deputies. Ang pinili po namin topic about Freemasonry at ang binigay po naming speaker ay si Monsignor Pepe. So pagkatapos po ng event na yon, kung matatandaan po ni Monsi, nila LD, tumagal lang po yung aming core meeting ng less than 1 hour. Pero after that, ayan, medyo nagkagulo lang po kami dun sa tanong ng mga DD. Pero natapos po namin, naging malinaw sa kanila yung tungkol po sa masonry. So may mga binigay pa po kami example dito. Ito po yung mga meron po tayo. Halimbawa, faith-inspired talks by our chaplain, our clergy. Di ba nagtotalk si Father sa atin? So pwede po natin gamitin as part ng formation. The Into the Breach, spiritual reflection. Supreme Chaplain's Monthly Challenge. Alam niyo po ba yung sino po ba ang ating Supreme Chaplain? Bishop Lori. Every month, meron po siyang monthly challenge. So, simple lang po yung mga monthly challenge niya. Pray the Hail Mary. Ganyan po. Yan po yung mga monthly challenge niya. So, may mga prayer intentions po niyang binibigay. So, pwede pong i-discuss. Ito, sinama ko po dito, SD Rene. Supreme Director Rene and LD Pasky Challenge sa Luzon North. Bakit? Kapag nagsinimulan po ni Brother Rene, dito pinagpatuloy po ng LD Pasky, na hindi magsisimula ang meeting ng Execom ng Luzon North hanggang wala pong Bible sharing. Start po yun. So, may Bible sharing. So, Bible sharing is the LD, yun yung sinasabi ko po. Sa lahat, meron po tayong ganong klase. Small group discussion or Bible study, yung binigay po kanina, Man of the Word. Gusto niyo po ba magkaroon ng Man of the Word na book? Opo. Gusto niyo po? Mahal po siya. May bayad po sa Supreme. Pero, buti na lang binanggit ninyo kay Sian. Baka magulat kami ni Monsi, magpadala ng libre. Opo. So, andyan po yung sample sa likuran. Ganyan po siya kakapal, kaya mahal. Mahal po siya. Ayan po. Yes, andyan po lahat. And ito po ang best example ng tinatawag nating collaboration, integration ng mga iba't ibang mga program. Kasi Lectio Divina, andyan. Yung tungkol sa proseso ng ating BEC, mababasa nyo po dyan. So, andyan po yung nag-combine yung iba nating mga ginagawang mga formation program. Then, pagdating po sa fraternity, again, simple lang. Ayan, so simple, in example natin, tinanggal ko po yung part na yun. So, salo-salo, di ba? Agahan, tanghalian, o kakanin, mga, di ba? Pandesal. Pwede po yan. Or kung gusto naman ng iba, gawin natin medyo enjoyable. Kung kayo, mahilig kayo mag-basketball, kahit isang round, isang after ng discussion, para mas, ang fraternity natin, mag-basketball tayo. Di ba? Pwede po yun. So, kahit ano po about
paano po ma-unite palalo ang mga grupo na ito, pwede po natin gamitin. Brother, meron na kasi kaming kick-off doon sa Borba. Ang ginawa namin is information muna. Opo. Basic teachings of the Catholic Church. We have 4 modules. This is approved by the bishop there. Opo. So ang nangyari dito, una, establishment of the Catholic Church. Kasi we discovered or we noticed na kahit yung edad 50 pataas, hindi alam kung sino ang nagtatag ng Catholic Church. Second module is Eucharist. They have to understand what is Eucharist. Third is yung Mass. Ano yung nasa misa or Mass? And then, importantly, yung sacrament. Sacrament. Now, ngayon, kick-off namin is yun. Now, along the way, every council, pag may schedule, yung fraternity will come in, magdala sila ng pagkain. Mm-mm. Every snack. Session. Opo. So, andon. Pero walang inuman. Opo. Walang inuman. Malinaw po, walang inom. Walang inuman. So, yun lang. Very strict yun eh. Walang inuman. So, yun yung ginawa namin. Ha? As kick-off. I don't know if we are starting it right, pero it will go through. Kasi ngayon, we are now on the first wave, yung establishment of the Catholic Church. Opo. So, actually, maganda pong kick-off yun. Kung yun po ang pangangailangan ng nung community. Pero, banggit kanina, keep it simple. Baka naman yung topic na napili po natin is sobrang heavy. Opo. So, basic. Kung basic, pwede po yan. Kasi it is very important that we have to understand sino nagtatag ng Catholic Church. They don't know. Yes po. So ang nangyayari pag sinabi mong sino ba ang nagtatag ng Catholic Church, yung question na, sabi nila si San Pedro. Totoo ba yun? Hindi. Opo. So, pangit. We are here as Knights of Columbus. We have to defend the Catholic Church. Yes po. So, yun. Yun yung purpose ba. So, as core, kasi may core na dumating, yun ang ginawa namin pick-off. Opo. And then, and so on and so forth. Yes po. Again, wala pong limit. Wala po tayong standard. Kung ano po ang nakita nating pangangailangan ng community, gawin po natin. Actually, share ko lang po, before po natin tawagan si, cut ko muna po, nagka-cut po tayo ng presentation. Kung maalala po, para po makita po natin na sa Luzon North, kinumbine po namin yung traditional formation and the new formation na ginagawa po natin. Halimbawa, alam po ng ito po mga batikang formators ng buong Luzon to buong Luzon, Luzon North and Luzon South. Meron po kaming ginagamit na the handbook. Though binanggit nga po ni Monsi na may mga kailangang i-revise or improve. Ito po, di ba? Pero ito po ginagamit namin. Alam mo, ito po, ang kapal po nito. Pero kung susundan po natin yung traditional formation, andito po yung first, second, third degree, hanggang fourth degree na sineshare po. So, ang ginawa po pala namin sa Luzon North, itong mga topics na to, kasi hindi, in reality, pag first degree, hindi po niya ma-absorb lahat. Hindi po ba? Hindi po niya ma-absorb lahat ng topics na to. So, dito po kami kumuha, halimbawa yung pang first degree, ito yung first group, ito po yung first mga topics po natin. Basic prayers, di ba? Ano pa po ba? Sacraments. So, yun po yung unang pinag-usapan. So, ito po yung topic. Tapos, kapag medyo matagal na, susunod na pag-usapan na yung Christ in the church. So, kasama po doon yung topic sa establishment po ng church. Christ in the Mass, the Bible. So, ito po ay hindi po doon sa pinag-combine po natin yung traditional, na ito yung topics, pero in core way. So, doon po namin siya diniscuss.